ibalik mo lang yung takip. And then, pwede mo siyang ilagay kahit saan. Hi guys! Hello everyone! Welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video, hindi muna tayo sasagot ng katanungan. Ako po ay unboxing lang ng aking gamot sa aking mata. Ano nga ba ito? Ayan, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nagkaroon ng surgery doon sa Singapore. When I was in Singapore, way back 2015. 2016. So, pasensya na sa aking kalat. Nandiyan pa yan. Dahil ako po ay nag-i-impake. Dahil kami po ay aalis. Papunta po kami ng Lourdes. So, yun. Sa mga, yung miraculous church dito sa France. South of France. So, malayo yun. So, by bus is, 11 hours ang aming, So, I'm going with, other Filipinos here in Monaco. So, Filipino community. So, marami kami. So, isang bus. Yan. So, isang bus, 11 hours kasama na yun ang pag-stopover. Mag-i-stop yan para sa mga gustong magkape, gustong kumain. Yun. So, yun yung aming count ng travel is 11 hours. So, it will be my first time. So, I'm so excited. And talagang dati nakikita ko lang, naririnig ko lang yung na yan, milagrosong miraculous church na yan. So, yan. Meron tayong, bagahay. So, okay. So, ito yung aking, para sa aking mata. So, yun. Kaya ako gumawa ng video para naman sa mga hindi nakakaalam kung ano yung, or kung mayroon kayo sa inyong mga mata, ito hindi na makita. So, way back 2016, nagkaroon ako ng surgery sa Singapore. So, pamilya ko lang may alam nun na actually that time, ako lang mag-isa. And I'm so thankful sa aking mga amo kasi inasikaso nila lahat. So, lahat from the start. So, yung insurance. So, bago kami pumirma ng another contract, talagang sinabi ko sa kanila. Kasi nung time na yon, ipapakita ko yung atas ko dyan. Yung Pterygium pugita. Basta. Pugita sa mata. So, parang kalyo sa mata. Parang kalyo. So, anong nangyari noon? Tingnan ko. Anong nangyari noon? Yung mayroong puti, makati siya, makati. So, ito yung unang symptoms sa mga hindi nakakaalam. Baka sakaling mayroon kayong ganito na nararamdaman. Yun na pala yun. So, hindi nyo lang alam. Ang sintomas sa akin nung una, laging naluluha yung mata ko, o kaya parang laging may muta. Laging makati, naluluha. Tapos, pag nasa araw, kahit hindi ka titingala sa araw, parang silaw na silaw ka, parang nasisilaw ka, kahit hindi ka titingnan. Kunyari, maaraw, lalabas ka lang, nakaganon ako. Pero ang mata ko, napaka-good, sabi ng optical, na ayun nga, yung pinuntahan ko nung isang araw, wala akong problema sa vision, sa aking mata, nakakita, nakakabasa ako ng maliit. So, good ang aking And yun nga nasabi ko nga sa kanila na I had a surgery. Yan, wala na, buo yung yung bilog, no? Nung ako yung nasa Singapore, nandito yan, dito ito. Yan, may puti yan, halos natakpan na yung aking eyeball. Halos natakpan na yun dito. Kaya, kinailangan ko na siyang ipa-laser. And actually, 2010, 2011,
yun na ngayon, nag-start na yun siya. So, nag-start na siya. Pina-check up namin sa Mount Elizabeth Hospital. And yun nga, sabi nila, on that time, maliit pa siya. So, hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng pakialaman. Kasi, either mag-worse or or sabi ng iba, mas hayaan na wag nang pakialaman. Pero ang nangyari nun sa akin kasi, noong 2016, talagang na siya, mapula na siya. Minsan, pagising ko sa umaga, mapula na siya. Kaya, ang ginawa ko, bago kami nagtatanong-tanong ako kasi kung hindi covered sa insurance, and maraming nagsasabi sa akin na hindi covered sa insurance, nakayuko ako kasi andyan yung aking stand sa maraming nagsabi sa akin na hindi daw covered sa insurance ang mata at ang mga kung anong ganyang dahil hindi daw covered sa insurance, dahil ang covered lang daw sa insurance ito sa mga kapwa ko OFW sa Singapore, ito sa Singapore. Kasi sa Singapore ako magtanong-tanong kayo kasi huwag kayong matakot na baka hindi covered, ayaw gumastos ng aking amo So ang ginawa ko on that time, ako mismo find out ko talaga, tumawag ako kung ano yung covered ng insurance kasi sabi ng mga kababayan natin na matagal na sa Singapore, sabi nila hindi covered ng insurance yan. Ang covered lang daw ng insurance pag na-aksidente ka, yung may nangyari sa'yo while you're working, yun na daw ang covered ng insurance. Pero guys, yun po ay depende yun sa insurance na inyong nakukunin na inyong amo sa inyo. So bago kayo, kasi sa Singapore, every 2 years, tayo ng kontrata. So bago kami pumirma ng another contract, sinabi ko talaga sa aking amo na kailangan kong sa aking mata, so ano ang insurance na ano ang insurance na pwede tayo. So ang ginawa ng aking amo, ang kinuha nila na insurance for me is yung premium insurance, and magkano lang naman ang difference nun, I think nasa $50 to $75 lang yata, and premium insurance ka na. So may pag-discuss ka, may pag-communicate ka sa iyong amo kung ano yung, kung may naramdaman ka, lahat covered yun ha. Kung may naramdaman ka sa katawan mo, covered yun. Covered po yun. Huwag kayong matakot o mahiyang magtanong kasi ganon din ako noon. Pero syempre, matagal na ako sa aking amo, kabisado ko na, tsaka open talaga kami sa isa't isa, open sila sa akin, open ako sa kanila, kahit sinasabi ko sa kanila. Kaya yun, na-discuss namin lahat. So, pinlano namin. So, the next, renew ng contract namin, pinili na nila sa akin yung premium, And actually, I think, good insurance na rin yung kinuha nila sa akin before pa, kasi ang aking amo kasi ang inaano kasi nila, kung magtitipid kami in case of emergency sila din naman ang mananagot sa akin. So yung good insurance na ang lagi nilang kinukuha. Like sa pagkain, alam niya na mostly lalo na Chinese ang mga amo is walang pagkain na maayos. Lagi niyang sinasabi sa akin, how could they do that to their helpers, that you cannot work properly without a proper food in your body. So ganun yung aking mga amo. So I'm so thankful to have them. So yun nga, yun na nagkaroon ako ng pterygium pugita, kubal sa Bisaya, kubal sa atong mata, kalyo sa ating mata dito, kalyo sa ating mata, kumbaga siguro. Saan nga ba nakukuha yun? Ano ba ang dapat natin iwasan? So ito yung sabi sa akin, kailangan nating umiwas sa araw, sa alikabok, buhangin, sa hangin, buhangin, at sa dagat, or kailangan nating mag-protection. Ano ba ang protection na kailangan natin doon? Salamin lang, kailangan walang talaga ng salamin na UV, anti-radiation, and naka-UV, ultraviolet rays. Yan. So, laging may ganyan. Ako noon, nahihiya ako magsalamin, kasi nga sabihin na, ano ba naman yan, nakasalamin ganyan. Lalo na sa probinsya, mainit, diba? So, yun. So, wag mo palang baliwalain yan. Pero, yun naman ay, depende kasi, yun sa akin,
kahit na medyo malaki na yung white dito, halos makover na doon sa aking eyeball, walang problema yung aking paningin. As in, wala talaga. Nakabasa ako kahit maliit pa yan. Walang problema. Hindi ako nagaganon. So, I am just lucky na ganyan lang yun sa akin. Pero yun nga lang, hindi ka komportable na makipag-usap ka sa tao. Tapos, may makikita silang puti. Kasi visible na yun sa akin eh. Visible na talaga yun sa akin. And actually, ngayon yung aking kaliwa. Tingnan na. Meron siyang makikita mo siya. Ay, hindi mo siya makikita kung hindi mo alam na mayroon ako. Ako kasi sa sarili ko, alam ko, kaya nakikita ko, alam kong mayroon. Pero pag nag-uusap tayo, hindi mo mahalata yan sa akin. Pero yung isa ko talaga, ito dito na side, noon, halata siya kasi puti, and then nagre-red siya minsan, kaya humantong na kami doon sa pagli-laser. Na actually sabi ng doktor ng optical dito, na sabi nila Singapore really did a good job. Kasi dati pag pinatakan nila, may ilalagay silang pangpatak eh, pag pinatakan nila, hapding-hapdi para akong as in sobrang hapdi. Kahapon nung nagpa-check up ako, pinatakan nila ako ng wala. As in, tinanong niya sa akin kung mahapdi ba o sabi ko wala. So, yun. Ito yung niresita sa akin for 6 months. Kasi nga, sa dagat ako. And bakit ako kumonsulta sa kanila? Kasi nga, yung may salamin kasi ako galing Singapore na provided din ng aking amo sa Singapore. So, it's more than 2 years na. Kaya kailangan kong magpalit ng salamin. Ayaw ko namang magpalit without prescription sa optical dito para alam nila kung ano yung kanilang iano sa akin. So, yun. Yan lang ito lang yung niresita sa akin, and mayroon silang andun na sa mata, sa salamin is nandun. Pinakita ko na sa optical. Wala dito, wala akong kopya. Okay, so ito lang yun. Ito siya, ay parang artificial tears. Yan siya. So, kailangan mo siyang ilagay sa iyong mata. Pero kailangan malinis. So, hindi pa ako maglalagay as of now. And, pwede mo tong, matagal na gamitan to. Ang sabi dito sa akin is, Lomata is morning and evening download. Dans les deux pendant 6 mois. So for 6 months, so put in your eyes every morning and night. So yan lang yan siya. Yan. So ipapatak mo lang yan. Patak mo yan ng morning, and after that, after mo siyang gamitin, ibalik mo lang yung takip, and then pwede mo siyang ilagay kahit saan. So pwede mo siyang maganda siya kasi kunyari you're like now I'm away for 3 days, so magbabaon lang ako. So 1 day, 1 per 1 day. O diba, ganun lang. So yun, sa mga mayroong ganito, huwag kayong mabahala dahil hindi naman siya delikado. Depende na lang kung ano yung nararamdaman, kung hindi ka nakakita or naapektuhan yung pagbabasa, paningin. Kailangan yung kumonsulta sa sa optical. Kailangan nyo kumonsulta sa doktor para alam nyo kung ano ang dapat gawin. Pero kung sa tingin nyo na wala naman, hindi naman nakaapekto sa paningin nyo, and meron kayo, wala kayong dapat ibahala. Kailangan nyo lang iwasan na lumala, iwasan na lumaki yung kalyo. So kailangan nyo lang, may nabibili dito artificial tears. So hindi yung eye mo, ang eye mo para yun sa itchy o sabihin nyo lang, ipakita nyo lang kung ano yung mayroon kayo. May nabibili nito over the counter, and maglagay lang kayo nito. And huwag kalimutan maglagay ng salamin lagi, lalo na pag nasa labas at lalo na kung maaraw. And try to protect sombrero every time na nasa under the sun kayo.
So, yun lamang po. Thank you so much. Kakaiba yung ating video for today. So, kasi nga gusto ko lang mag-share para naman magkaroon kayo ng kaalaman. Okay? So, thank you guys for watching. I hope to see you again in my next video. Once again, this is Hannah Liza Vlogs, the Bisdak ang Bisayang Dako. Bye! See you in my next vlog.